Sa unang tingin, magulo. Maraming tao, maraming galaw. Walang malinaw na bida. Hindi ito aksidente. May piniling ipakita dito. At hindi yon isang tao. Tingnan mo kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Magkakadikit ang balikat. Nagpapatong ang braso. Halos walang pagitan. Hindi ito eksena ng pagiging close. Eksena ito ng walang choice. Kapag ganito ang buhay, kahit gusto mong umatras, wala kang espasyo. Ngayon, tingnan mo yung mga mukha. May nakatingin sa gilid. May nakatingin sa baba. May mukhang pagod. May mukhang tahimik lang. Walang nag-uusap. Pero lahat may iniisip. Kahit siksikan, mag-isa pa rin ang bawat isa. Pansinin mo ang mga kamay. May humahawak ng bayong. May nakasabit lang. May parang naghahanap ng balanse. Ito yung detail na hindi nagsisinungaling. Lahat may hawak. Kasi kapag bumitaw ka, may mawawala. Hindi lang gamit, kundi pwesto. Napansin mo ba na parang nagsasapawan ng mga katawan? Hindi malinaw kung saan nagsisimula ang isa at nagtatapos ang kabila. Ganito ang gustong ipakita ni Manansala. Kapag sabay-sabay ang problema, nagiging iisa ang bigat. Yung pasan mo, nadadagdagan ng pasan ng iba. Hindi maliwanag, hindi rin madilim. Parang alikabok, parang hapon na. Ito yung oras na pagod na ang katawan, pero hindi pwedeng huminto. Ginawa ang ganitong kulay para maramdaman mo ang tagal ng araw. Ang lihim ng painting na to, wala ditong bida. Walang pinakamahirap. Walang pinakamalakas. Lahat pare-parehong may dinadalang bigat. At kapag pare-pareho ang bigat, walang nagrereklamo. Kasi lahat pagod. Hindi ito kwento ng palengke. Ito ay kwento ng pamumuhay. Yung klase ng buhay na hindi dramatic, pero hindi rin magaan. Ang eksenang to ay tinawag na market scene. Ginawa ito ni Vicente Manansala. Hindi niya ipinakita ang isang tao. Ipinakita niya kung ano ang pakiramdam kapag kasama ka sa lahat, pero wala kang choice kundi magtiis.